good morning, good afternoon, good evening. So, wherever you are, welcome back to my channel. So, if you haven't subscribed to my channel yet, please don't forget to subscribe, like, and share na din po. And to all my subscribers, thank you so much for subscribing na pala. And to all my viewers, thank you so much and welcome back to my channel. So, ngayon, pag-uusapan ko nga yung experience ko na yung nasa ano ka na talaga, stage na mamatay ka. So, kung hindi kayo naka-experience ng ganun, ako naka-experience ako ng ganun. Hindi ito kwento-kwento lang, kundi talagang nangyayari talaga sa akin. No? So, akala ko mamamatay na talaga ako. Pero, thanks God na binigyan pa ako ng pangalawang buhay nga pala. No? So, pwede palang umayaw ka sa kamatayan. No? So, paano ba? So, yan ang pag-uusapan natin. No? So, but before I am going to tell you kung paano yun, pwede mo palang ayawan ang kamatayan. No? So, the story goes like this. Paano ako napunta sa stage na yun. So, that time na kapanganak ko lang sa aking anak is, after ko na nanganak galing ospital, mga 4 days na siguro, umuwi ako and then, since wala naman akong maid, and then malayo din ako sa aking mga parents, mga relatives, malayo din ako. So, most likely, ako talaga ang nagtatrabaho lahat-lahat no, sa gawaing bahay. So, ayun, nung umuwi ako, nagbubuhat na ako ng kung ano-ano, naglilinis, nagluluto, and then, may bata pa. So, lahat talaga ng gawaing bahay, ginagawa ko yun. Ayun nga, and for how many days, parang nakaramdam ako ng muti sa akin, katawan. Nilalagnat ako, at saka nagsusuka ako, hindi ako kumayo, very weak that time. So, yun nga, umuwi ako sa nanay ko. Doon ako nagpapahinga for how many days. And then, yung anak ko is, like, binibinyaga nila na wala ako kasi I was very weak that time. So, akala ko is, ako lang naka-experience. Pero, may mga videos ako na nakikita na meron din palang ibang tao na naka-experience ng ganito. So, before ko sasabihin sa inyo kung ano ang nangyayari sa panahon yun, na sinabi ko sa inyo, pwede palang ayawan natin yung kamatayan. No? So, ayun nga, noong panahon na yun, I was very weak, hindi ko na talaga kaya. Hindi man ako makatayo, wala talaga as in. So, I am going to show you a video na parang kasing katulad ko. Nasabi ko, hindi lang pala ako ang may experience na ganun. At buti naman is, I have the second chance pa, no, na mabubuhay sa mundo. So, I'm going to play this video for you to watch. Okay, para din, may sasabihin din ako about sa video. Okay, let's watch this one.
tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. So, ayun nga, sa video na pinapakita ko sa inyo is, talagang nakikita niya yung Panginoon daw na gustong kumukuha niya para nakita si Jesus. So, kaya yun, nagsisignal siya sa kanya mga parents na may gusto siyang sasabihin, but then the parents hindi nila maintindihan, kaya kumuha sila ng papel at saka ballpen na pinasulat, diba? So sabi doon, Jesus is real. So parang nakikita niya na kumukuha si Jesus sa kanya. Okay, so ganito ang nangyari din sa akin, no? So sabi ko nga sa inyo, diba, very weak ako that time, and then nasa higaan lang ako. Then pumunta ako doon sa may kubo ng aking nanay na para bang pahingan lang. It's like open siya na kubo. Walang wala siyang mga ano ba to? Anong tawag to? Walang walling, no? So very open lang siya. Doon ako nakahiga ako. And then may nakita akong light, no, parang nasa kasi nakahiga ako. So may light na pormang tao talaga siya. And then hindi ko makita yung niya, yung mukha niya. Parang talaga siya, parang light lang siya na feeling ko is nakasmile siya sa akin. Yun, nakasmile siya. Tapos parang gusto niyang abutin yung mga kamay ko. Parang nag-aano siya ba? Parang halika na, parang ganun. Sabi ko, sino kaya to? Para siyang, ewan ko kung angel ba siya or si Jesus ba siya, hindi ko sure, no? Basta pormang tao siya na mahaba yung damit niya, pero di ko makita yung mukha niya, no? And then napakaano niya, parang light lang siya, no? And very bright, no? Yung niya, sabi niya nakasmile siya sa akin. Parang sabi niya, tara na. So sabi ko, huwag muna po, parang awa niyo na. Kasi may mga anak pa ako. So sabi ko ng gano'n. And then, nakasmile naman siya. So, parang ang sarap ng ngiti niya sa akin, no? So sabi ko, mga kaawa ako, please, huwag muna ngayon. Give me another chance po. Kasi, paano na lang yung mga anak ko? Wala pong sa kanila. Mag-take care sa kanila. So, ayun. Sabi ko sa sarili ko, paano na lang, no, yung mga anak ko? So, sabi niya, nakasmile lang siya sa akin. Tapos tumango naman siya. Then, suddenly, he disappeared.
And then, may malamig na hangin talaga na ng ano sa aking mukha. Super malamig talaga ang hangin. Na parang nagbo-blow sa aking mukha. And then later on, para bang ang gaan ng loob ko. Parang very light yung nararamdaman ko. And then I feel peace. And then calm. And then after that one, alam nyo ba, nakatulog ako. And then how many days, okay na ako. Nawala na yung ano ko. Nawala na yung sakit ko. And then sabi ko, this is my second life. No, kasi kamatayan na yun ang na-experience ko. So, pwede pala na kung gusto mo yung life mo is parang i-ano mo siya, no? Kung i-ask mo lang na, pwede ba na i-lengthen mo pa yung life ko? So, pwede pala yun if you are going to ask. Pero pag di na siguro talaga kaya ng katawan mo, so then that's the time siguro na aayawan ka na. No, so kung sabihin mo sa Panginoon, please give me another chance, talagang magbibigay talaga siya. No, so salamat naman sa Panginoon at buhay pa ako hanggang ngayon. So believe it or not, nangyari talaga sa akin yun. So yun lang po. And thank you so much for watching, just sharing about my story. And I hope that I will see you again next time. And have a great day ahead po sa ating lahat. Thank you so much. Bye-bye.